Consider and hear me, O Lord my God, lighten my eyes, lest I sleep the sleep of death. Lest my enemies say, I have prevailed against him, and those that trouble me rejoice when I am moved. But I have trusted in thy mercy, my heart shall rejoice in thy salvation. Okay, sabay. I will sing unto the Lord because He hath dwelt bountifully with me. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong mga salita. We pray kayo pagpala sa iyong pag-aaralan, especially napagandang topic, Panginoon. Basic, but kailangan namin ng awa niyo, Panginoon. Magtiwala kami sa inyo, Panginoon, even sa mga times na mahirap, Panginoon. Iba-ibang klase ng pagsubok na pinadaanan ng bawat isa. Iba-ibang bigat din, iba-ibang magnitude, Panginoon. But I pray, makita namin yung umaga, kaya pa yung mga pagkatiwalaan pala, at ang awa, Panginoon, ay nag-extend lalo sa yung mga anak, Panginoon. So, magtiwala kami, Lord. Matutunan namin magtiwala. Maintindihan namin na kayo merciful din. At dapat pagkatiwalaan. So, pray, kayo pong pala. Ngayon, maghapon, Panginoon, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Makapon na po. Good morning po sa lahat. Sakto lang naman yan, hanggang 11, 12. Okay, sino dito ang ba't kayo nagtitiwala sa isang tao? Alam niyo tiwala? Ano sabihin nun? Sino nawawala ng tiwala? Sabi nila, ang tiwala, mahirap. Pag nawala, mahirap. Balik, di ba? So, pero kanino nga tayo nagtitiwala? Sa itong mga taon dito, kasi naalala siguro na, ba't nandito kayo? Wala niyo kayo naalala? Sino nagpaalala sa inyo? Sino nag-lead sa inyo dito? Si Miguel, yan. Naalala tayo ng Miguel. Bakit? Hindi, kung ano man yan. Ganun po yan eh. Actually, excuse. Yan din ang ating hope, no? Kaya tayo, tuloy-tuloy lang, magkakay. Soul winning, hindi tayo madidishearten pag, alam mo na, di yan mo sa church lahat. Pero eventually, maaalala naalala si Pastor, gano'n din ang kwento niya eh. Kaya magtanim ka lang, gawin sila mabuti, huwag mo aasahang agad yung blessing. Gamitin agad dyan, lahat yan lalago. Hindi gano'n eh. Pag ang dami mo na itanim, pag hindi mo na inaasahan, dyan na yan darating. Kasi nga, ang dami mo nang tinanim, parang halaman ba? Yung aking halaman dyan eh. At least once a year, nagbubunga. Men? Ang tagal din nagbunga eh. Mahal pa naman ang kalamansi ngayon. Di may libre kaming kalamansi. So, ganun din po yung mga tupa. Yung mga tupa kasi pinapakinabangan dyan yung di ba? Fleece. Wool. Yung balahibo, gatas, ano man yan. So, tanim lang tayo. So, never kayong importante yung ginagawa natin. And therefore, ang Diyos na nakakita niyan. Amen? Yung iba na medyo hindi pa, well, baka yun, kulang sa tiwala. Kaya pag-usapan natin ngayon, tiwala at ano yung mercy? Awa, no? Title po natin yung umaga sa Psalms 13. Again po, yung 12, nilagtawan ko na kasi meron tayong preaching about Psalms 12. Yan po yung, of course, yung salita ng Diyos. Naalala niyo kanta niyo, di ba? Anong sabi doon? The words of the Lord are pure words. As silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Yung title nun. Maganda rin yun. Pero tapos na eh. So ito yung series natin sa Psalms. Ang title natin ngayon, But I have trusted in thy mercy. Sabi dyan sa verse 5, no? Bakit but? Kasi nga mayroong hadlang. Okay? Pagsubok po yan eh. Subtitle nito, God's mercy and trustworthiness. Doon tayo mag-focus sa Diyos. Pero bago yan, tingnan natin yung mga definition sa dictionary. Ano yung trust? Lahi nating nadaanan to sa ako sa soul winning kasi sobrang dami ng kasinungalingan. Minsan, hindi na alam ng taong ano gagawin. Madali ba? Mahirap? Assured reliance on the character, ability, strength. Kapisaduhin ko kaya ito, no? Or truth of someone or something. Ibig sabihin, sigurado ka pero hindi.
Kasi nakarely ka lang, alam niyo, rely. Umaasa ka doon. Hindi mo nga alam eh. Kunwari, ano ba, yung trabaho for example, umaasa ka dyan kasi kailangan mo ng pagkain, kailangan mo pera. Eh paano kung yung trabaho mo hindi maasahan? Mahirapan ka, di ba? Kaya yung, yan nga, love life, itong ano mo, asawa mo, mahal daw ako. Next year kaya, mahal pa rin ako, di ba? Kung hindi mo pagkakatiwalaan niya, wala na. Dahil mga kwentong ganyan, di ba? So ano pa, yung mga teacher niyo, yung school niyo ba? May mga school na nadidissolve. Hilala akong gano'n, nadissolve. O nasa na yung ano mo, sa kukunin, wala na eh. Wala na yung school ko eh. So pag sinabing umaasa ka, dapat yung inaasahan mo, maaasahan. Puro asa, di ba? Sigurado. So ano yung inaasahan mo sa isang tao? Or Diyos, no? Kahit ano ba yan? Itong Samsung po ito eh. Okay, inaasahan ko mga 50 years to hindi may sira. Sana. Pero yung Samsung daw ngayon may problema sa corruption. Anyway, parang gobyerno na kasi sa sobrang laki daw ng Samsung. So bakit tayo umaasa? Kasi sa pangalan lang, yung nakita ko, may nakita po ang Samsung na monitor dati CRT pa. Napakatibay eh. Ang linaw pa, ilang taon na. Kaya umaasa ako na sana lahat ng gawa nila ganun. Amen? Kasi isang Samsung ko, may green line na. Kaya nakakasar. Ano yung pwede mong pagtiwa? Character. Ano yung character? Tingnan na nga natin. Sinabi mong character, nataanan din yung last time eh. Yung attribute niya, ibig sabihin yung distinguishing fact, ganito siya. Yan. Ganito, characteristic, character. So inaasahan mo, pag matapat yan forever. Or at least, matapat yan. Pag inaasahan matibay, talaga matibay. Pag siya ay supposedly ay mapagkakatiwalaan, pag sinabi niya, mapagkakatiwalaan talaga. Kaya nagtitiwala tayo sa kanya, ability, character, ability, kaya mo ba? Gagawin ko, kaso baka hindi ko kaya. Hindi mo maasahan yun. Ang hirap magtiwala sa taong sabi lang, ando naman yung gusto niya, kaso kaya niya ba? Yan, ability or strength. Okay? So, alala ko na naman yung napanood ko saan eh. Alam niyo yung mga, huwag niyong gagawin na yun yung nag-cheerleading. Alala ko lang kasi, ang lalakas ng mga lalaki na gano'n. Tatanon lang tapos sasaluhin lang ng kamay, minsan isang kamay pa. Gaano kalakas yun? Lakas nun! Yung problema yung isa, pag ganun, nako, tama yung mukha ng babae sa mukha. Nakita niyo yun? So may lakas siya, pero sapat ba? Kaya ang laki ng tiwala nung kung sino man nagpapahagis dun. Subukan kaya natin dito yan. Sino man maliit dito? Si Pame, no? Hagis-hagis mo yung mga ganun, ikot-ikot. Kaya may sa mga team yung mga team building. May tinatawag kami yung trust, no? Trustful. Ganyan ka, sasaluhin ka nila. Kung wala kang tiwala sa kanila, hindi ka magpapalaglag kasi tatama yung ulo mo sa lupa eh. Naintindihan niyo ng trust, no? Assured reliance on the character, ability, strength, or truth of someone or something. Totoo ba yun? Napaka-relevant yan sa atin, no? Paano tayo maliligtas? Itong mga iglesia ni Manalo, basta member ka sa amin, hindi totoo yun, patay sila lahat ngayon. Yung Catholic naman, basta maglingkod ka lang, baka maligtas ka. Basically, lahat ng religion ganun. Pero ang turo ng Catholic, actually, dapat Catholic ka. Minsan, tinatago nila kasi alam nilang hindi tama eh. Pero pag talaga tinanong mo, kailangan ba maging member ako? Yung mga tagapagturo nila ang tinuruin mo. Umiiwas din naman yung mga yon. Mormon, ganun din, iwas din yan. Kung hindi mo pagkatiwala, sinabi ng taong yon, laglag ka. Amen? So, naintindihan yung trust. Sana naintindihan nyo na. So, kaya itong, hindi ako personally, hindi ko maaalis sa inyo, no, na kasi mga tao, yung strength ng church, madalas, ano yan, dala-dala yung pastor maayos, yung church maayos, ganun yan eh.
Sabi nga nila, ang katagaan nila is, everything falls and, ano yun? Everything rises and falls on leadership. Sa Tagalog, depende sa leader, pwedeng maging matagumpay, pwedeng bumagsak yan. Kung depende sa leader. Tapos meron din kami seminar na ganun. Pinarate yung, ano sa amin, ano yung unit nyo sa palay nyo, gaano kagaling, gaano reliable. Rate 1 to 10. Hindi nilagyan mo, sa palagay mo lang. Hindi nilagyan mo. Pangalawa naman, yung manager nyo, ito i-rate nyo rin. From 1 to 10, gaano kagaling, gaano ka-reliable. Ano sa palagay nyo? Magkakalayo ba yung score na yun? Halos hindi. Totoo po yun. Kasi kung ano yung leader, yun din yung unit niya. So kaya, ngayon pagdating sa kaligtasan, sagiin na muna natin. Ganun yun. So kaya, pag ikaw umaasa ka sa sarili mo, magpapakabait ka, magpapamember ka, hindi ka aalis sa church, gagawa ka ng mabuti, pag ganun ang kaligtasan mo, masipag dapat ako para maligtas, patay ka na, hindi mo kaya yan. Ang dapat mong pagkatiwalaan yung kaya niyang iligtas ka. At si Jesus po yun, ang salamat, tapos na po yung ginawa niya, siya namatay na para sa atin, bayad na yung ating utang, ating kasalanan, pero kailangan mong tanggapin yun, manampalataya sa Kanya. Ngayon, medyo malawak yung pananampalataya, kaya nga specific din ako pag soul winning, sinasabi yung, anong paniniwala mo kay Jesus? Yung basics, ano ba yung basics ng pananampalataya, ng Christianity? Siya ay Diyos, nagkatawang tao, walang kasalanan, tapos siya pa yung pinarusahan, parang kanina, Psalms 53. Ganda nun, di ba? Kaya napansin ko, parang hindi nagkakaroon ng view sa YouTube. Siguro, galit ang YouTube minsan kay Jesus eh. Panoorin nyo yun ha, Isaiah 53. Yung sermon doon. Anyway, mainig. Ano naman yung mercy? Medyo magkaiba yan, pero ano naman yung mercy? Compassion, awa, no? At pag-ibig, but especially awa. Ay, nakakaawa naman to, punta sa impyerno. Amen? Kaya isa sa mga basic nating dapat, tinatamad ako mag-soul winning. Ano dapat isipin ko? Pupunta yung tao sa impyerno, natamad ka. Ay ako, langit naman ako pero hindi ka ba naawa doon sa ibang kaluluwa? Amen? Isa yun. Hindi mo mawala yun. Kasi kung nawala na yung pag-ibig sa'yo sa kaluluwa, wala ka na. Kasi ako okay na ako eh. Oh. May na-save na akong 100 eh. Ba't di mo gawing 101, 102, 200? Men, mercy, forbearance. Ibig sabihin, talagang tumatagal ka. Dinadala mo yung bagay na kung ano man yan. Na hindi mo na sarili, obviously. Yan, especially to an offender or one subject to one's power. So sabihin, pwede kitang papatay o hindi. Gagawin ko ba yun o hindi? Nasa mercy kita. Amen? Ganun din, papaluin ko ba to o hindi? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Depende sa akin yun. Pag kinawaan ko, hindi pinalo, hindi ginawa yung masakit, may mercy. Naintindihan nyo na? Awa. Naaawa. Kahabagan. Parang ganun din nata yan, no? May iba na itong ibang definition. So, naintindihan natin ngayon, biblical po tayo. So, bago natin isa-isa ito na napaka-iksi naman, may message po dito eh. So, lalo natin po yung mercy and trust, no? Ano yung mga sample natin sa Bible? Ano lang makuha natin? Trust. Example. 2 Kings. (18:5). Sino to? Right, ha? Sino yan? Silip nyo? Ilan lang naman yung righteous king eh. Asa, Jehoshaphat, yung pinaka, si Hezekiah, saka si Josiah. Si Hezekiah po to. Makita nyo ba? Sabi dito, he trusted in the Lord God of his days, so that after him was none like him among all the kings of Judah, nor any that were
before Him. Nakita niyo? So, nagtiwala siya sa Diyos. Hindi naman kailangan tiwala sa Diyos. Madali na yun kasi hari siya eh. Ganun ba yun? Mahirap nga po pag hari ka, yung mga tao, kung ano kasi yung klase ng tao minsan, nagre-reflect yun sa hari. Vice versa. Kung ano yung hari, susunod yung tao. Kung ano yung tao, siyempre sino boboto nila. Pero dito kasi hereditary. Pero nakita natin karamihan ng mga hari sa Israel at sa Judah, loko-loko. So kailangan mo pa rin ng tiwala. Ano kayang gagawin ko? Yung ginawa ng karamihan o yung gusto ng Diyos? Eh yung gusto ng Diyos, minsan hindi na-appreciate ng iba, hindi nga alam ng iba. Anong gagawin ko? Kung nagtitiwala ka sa Diyos, kahit pa hindi alam ng iba yan, ito yung sinabi ng Diyos, mahirap man, pag nagtiwala ka dyan, ay gagawin mo pa rin yung dapat mong gawin. Kahit na hindi maintindihan ng iba. At saka sabi dito, kaya so that after him was none like him among all the kings. So, ganun pala yung tiwala. Parang rare siya. Ibig sabihin, hindi ganun. Karamihan ng tao, hindi ganun. Nakuha niyo ba yun? Kaya, huwag kayong magugulat. Ay, kami nag-good church sila, hindi. Ay, good church sila dun sa, Katoliko. Ayaw nilang umalis dun. Ano kayang ginagawa nila dun? Hindi naman sila ligtas. Ako kaya, anong gagawin ko? Alam ko, dito yung tama. Kaso, mas marami sila dun. Parang mas masaya. Tiwala ka sa Diyos, hindi yun kakaiba sa Bible. Madalas ganun, pag ikaw yung nagtitiwalang totoo sa Diyos, madalas iba ka sa iba. Okay, yan number 1 natin. And then, sa Job naman, 13:15. Alam natin si Job lalo. Tiwala ba sa Diyos? Sabi niya, sinubok na nga siya, hindi pa siya nagkasala eh. Kasi nagtiwala siya sa Diyos. Ito, famous verse, sabi dyan, though he slay me, yet I will trust in Him. Nakita yung tiwala. Yung tiwala kasi po, nakadepende minsan yan sa, nalala niyo ating will, soul, spirit. So, maraming circumstance sa buhay mo, magtitiwala ba ako sa Diyos? Mamimili ka. So, kayo ngayon, ngayon, Sunday ngayon, anong gagawin ko? Saan ako pupunta? Sabi ng kalaro ko, maglaro. Sabi ng nanay ko, bumili ka ng ganyan. Sabi ng tatay ko, matulog ka na lang. Sabi ng aking katawan, maglaro. Kung naman yan. Sabi nung host sa TV, manood ka dito. Kung naman yan. Sino susundin mo? Kung nasa yung tiwala mo. Alam mo, makakabuti para sa'yo. Sino yun? Sino ba nagsasabi yung makakabuti talaga at pwede mong pagtiwalaan? Sabi kanina, di ba? Malakas, matalino, tumpak. Sino yung laging ganun? Hindi nagkakamali. Ang Diyos. Pero sabi ng mga artista, hindi sila niwala sa Diyos eh. Nag-iisip ka pa ba doon? Si Vice pangit eh, puro kalokohan ang ginagawa eh, bakla pa. Pero sikat na sikat siya. Kanino kayo magtitiwala? Eh si Pastor Ace, wala namang napakaraming nanonood kay Pastor Ace. Kay Vice pangit marami. Siguro, di ba, pinipili mo yun eh, kung kanino ka manunood, magtitiwala, makikinig. Yan. Si Job, alam niya ang Diyos may kinalaman sa lahat ng bagay. Si Satanas yung gustong manakit kay Job at sa atin, pero alam ni Job, hindi mangyayari yun kung hindi inalaw ng Diyos eh. So ngayon, alam niya, yung nangyari sa kanya, pinarusahan siya, sinubok siya ng Diyos, napakatindi. Magtitiwala pa rin ba siya sa Diyos? So yun yung dilema doon, yun yung problema. Tayo. Dati maluwag tayo makapunta sa church kasi bata ka pa, wala pa masyadong mahirap na assignment. Eh paano kung yung assignment kailangan mo basa ng ganyan, intindihin to at kailangan maraming oras? Magtitiwala ka pa rin ba sa Diyos? Ito niyo yun? Yung iba sa diadem nga, mayroong mga testimony dun. Ang hirap mong umattend kasi wala akong pamasahe. Eh, magagaling yung pastor. Ako, may paa ka naman, di ba? Ang hirap din nun. Eh, paano kung dumating nga talaga? Magtitiwala ka pa rin ba? Maglalakad ka papunta sa church? Bike, kung ano man yan. Ano pa yung mga umihirap yung magtiwala? Yung kaibigan nyo, kaya amin ang kaibigan mo, punta tayo dito, gala tayo,
may sale sa SM, wala naman yung pera. Kunwari lang. Hindi, papalamig tayo kasi mainit eh. Malamig din naman dito, amen? Lalo na pag katotoo yung ano. Lalamig dito. Ano yung sabi ko? Yun, so magtitiwala. Kanina ako magtitiwala. Ang sayang kasama ni ano eh. Ang sayang kasama ni kung sino man yung naglalayo sa'yo sa Diyos. Masayang kasama. Magtitiwala ka ba? Kunwari, yan, sa love life nyo na lang. Basta wala akong pagpilian dyan eh. Dalas na example ito sa church eh. Hindi mag-soul winning ka. Amen? Wag sa ganung purpose. At least, makipag, ka kasi kaibigan, ganyan. Pero magtiwala ka pa rin. Magano pa, gusto mo ba ngayon na, ganon? Tiwala ka lang, pray ka. At lalo yung mga pangasawa po, si Ate Jamie niya, dyan na yan eh. Pinag-pray ko rin lagi yan. Yung matalino, yung natutunan niya, gamitin niya. Pero then again, kahit natutunan mo, alam mo, dapat magtiwala, magtitiwala ka ba? So si Job, kahit niya patayin ako ng Diyos, magtitiwala pa. Ang ganda ng ano ni Job. Kasi nga alam niya, pwede siyang buhay ng Diyos, langit naman siya, ba't di ka magtitiwala sa Diyos? Iba sa atin, konting pagsubok pa lang, sablay na. Psalms 25. Sabi dito, nasa trust pa lang tayo, O God, I trust in Thee. Ganun po yung madalas na grammatic, form, no? Trust in. Kanino? Laging may, ang tawag dyan sa English, object. Ano mo sa Tagalog? Ano? Sinong Pilipino teacher dito? Ha? Tinutuko yata yun eh. Subject yun. Yung object. Ha? Panaghoy. Panaguri ata yung proposition. Anyway, sabihin ng object, importante yun sa usapan. Okay, kaya yung sa soul winning, ganyan. Manampalataya ka lang. Yung iba, ganun pa nalilito eh. Kanino? Saan? Yeah? Yung mga Hindu, ganun. Basta manampalataya ka lang. Kanino? Basta! Walang ganun. Pag sila manampalataya, kanino? Saan? Diba? Balikan natin yung kanina. Ayan no. Sorry. Hindi mercy yung trust, no? May object po lagi ang faith and trust. Ano ba yan? Yan, the recent trust. Reliance on the character, ability, strength, kung ano man yan. Truth of something. So, mayroon siyang object. Dito, ang linaw ng object ng pananampalataya ng psalmist na David, no? Oh my God, I will trust in Thee. Let me not be ashamed. Let not mine enemies triumph over me. Pag ikaw may kalabang kasi, minsan di mo alam kung paano lalabanan yan eh. Lalo pag malakas din, sa gera po eh, patalinuan niya, di mo alam. So, ang gagawin, yes, may lakas ka, may diskarte ka rin, pero bandang huli, kailangan magtiwala doon sa mas nakakaalam, mas nakakalama, siya nagpuproduce ng result. Tinutulungan ka. Okay? Ano pa sabi dyan? What time I am afraid, I will trust in Thee. Pag takot ka na, bakit ka takot? May bagay na hindi kontrolado mo. Hindi mo alam ano mangyayari. Kailangan mo magtiwala. 57 sabi dyan, Oh merciful to me, be merciful to me, O God, be merciful unto me, for my soul trusted in Thee. Pasok to sa ating no? Bakit ka maging merciful sa akin? Kasi nagtitiwala ako sa inyo. Naalala niyo yung title ulit natin? But I will trust, is subtitle. Trust God's mercy and trustworthiness. Magkasama po yan. Kaya tayo makakapagtiwala sa Kanya, kasi po halo po yan, kasi siya minsan malupit din eh. Di ba? Ay, ako nang bumalik sa church kasi baka, hindi ako mapatawad. Ganon. Inuobliga nga tayo magpatawad ng Diyos eh. Basta umalain ka. Kaya si pastor, galit siguro. Wala kang tiwala eh. Tiwala ka na, andun yung mercy din. Nagkaka-overlap.
Kung merciful siya, alam mo magpapatawad siya, maawain siya, magtitiwala ka. Kung hindi siya merciful, hindi ka rin magtitiwala. Okay? Sino ba ako? Ano pa ito mga examples ng puta ng trust, no? Isaiah 12. Bilisan ko na lang kasi na-cover natin yung chapter. Isaiah 12:2. Sabi po dyan, Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. Nakita niyo, pag nag-trust ka na, hindi ka na takot. Kasi takot ka lang kasi, baka hindi ko kaya, baka malaglag ako, baka mabangga ako. Inaral mo na yung kaya mong aralin. So, wag ka nang takot, magtiwala ka na lang. Okay, nabanggit yung strength, no? Anong strength? Kaya niya yan. Kung hindi ko man kaya ng Diyos, tutulungan ako ng malakas, hindi parang malakas na rin ako. Well, parang yung, pero hindi, huwag niyang gawin yun. Parang yun eh, buwis-buway minsan. Nasobrahan ng tiwala sa lakas ng anong tawag sa kanila doon. Hindi lifter, oh. May sa CCP, may mga galing yung doon eh. Ginapanood namin minsan eh. Pero hindi. Stunt yun, ayaw ko ng gano'n. Anyway, last, sa Isaiah naman, yun na pala yung sa Isaiah, 1 Timothy 4. 1 Timothy 4, tingnan nyo to. 10. Sina Paul ay, alam nyo na, ang hirap na ministry. So, minsan di yung danger, minsan di yung masapak, hindi lang yung malaglag. Minsan ang hirap yung yan, yung nahihirapan ka na ba? Parang anong mangyayari? Wala tang mangyayari dito eh. Kung sa halala pa, tayo nag-start na naman dun eh. May mangyayari kaya dito? Meron naman. Tapos biglang iba, mawawala na naman. Ito, masaya tayo dito itong mga to. Mananatili kaya to. Amen? Amen. Itong Roble, halos buo na. Mananatili ba to? Si Joselito, si Rain. Si Rain, hindi nawawala yan kasi matagal. Talagang dito na ako, pastor. Yan. Pero sa perspective nung naglilingkod sa Diyos, minsan, ano na mangyayari dito? Kasi sabi ni Paul, For therefore we both labor and suffer reproach. Ang hirap itong dalawang to eh. Nagpapagal, nakaka-drain po yan. Yung tuturuan mo, aasa ka. Hoy, alam nyo na yan, tinuro ko na yan eh. Okay? Kasi minsan, di maasahan. So, labor, sipag, turo, alalay. Nako, gaming labor, tapos suffer reproach. Yun yung malala. Ginagawa mo yung tama, sasabihan ka pa ng mali. Ganyan naman kayo. Sabi ng tao dito, yung anak ko, kaya sumama ugali, umaten dyan eh. Biruin mo yun. Ano pa? Bakit? Ano yung dahilan? Bakit tayo tuloy-tuloy na naglilingkod? Nagpapagal, ibig sabihin kahit mahirap, tuloy lang. At pag tayo ay nire-reproach, hindi pinapagalitan, talagang sinasalaula. Sinasabihan ng mali. Tuloy lang, bakit? Kasi tayo nagtitiwala sa buhay na Diyos. Yun lang dahilan. Kung magpapatuloy tayo at nagpapatuloy. Who is the Savior of all men, especially those that believe. So again iba-iba yung tiwala dyan. Iba yung tiwala sa kaligtasan, iba yung tiwala sa ministry. Pareho yung object, pero sa ibang bagay naman, okay? Kasi kung nagtitiwala ako ligtas na ako, salamat. Pero iba, kahit ligtas na, humihinto, bumabagal sa ministry. Kasi, ayoko na yan, masyadong masakit yan. Siguro, basta, mahirap yan masyado. So iba namang tiwala yun. Pero still, kailangan ng tiwala. So, again, itong mga example na ito ng tiwala. Then last is 2 Timothy 1. Ito yung aking live verse. Kanta natin. Kanta ko pala. Kanta natin, favorite. Pakikanta. Pakibasa po, ready, go. For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed. For I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Walang word na trust dyan, pero dinescribe ano yung klase yung trust. Amen? Amen.
Yun ang tiwala. Hindi ko alam ang mangyayari, pero naniniwala ako doon sa nagligtas sa akin. At ibig sabihin na-persuade, ibig sabihin hindi siya yung, oh, okay, naniniwala ako yan. Hindi biglaan yun. Unti-unti, unti-unti, naririnig ko, na-experience ko, na pagkilo sa akin ng Diyos at saka sa ibang tao. Ako personal dito, bakit ako palagi natisod lang ako, bigyan, papasto na ako. Palagi niya gano'n. Hindi gano'n yun. Ay, parang okay yan tawag dito. Parang gusto kong gawin yun, pastor kaya ako. Mayroon gano'n sa diet din, pero bata naman yan eh. Natatawa ako, pero sabi, si pastor, ang daming regalo pag birthday, gusto ko magpastor. Joke lang naman yun, pero bata pa siya nun. Ngayon matanda na siya. But anyway, hindi basta-basta yun. Ang pananampalataya ay unti-unti persuaded na kaya niya natuparin ang aking pinagkatiwala sa Kanya. So, sa kaligtasan po dyan, anong pinagkatiwala mo sa Diyos? Yung kaluluwa mo. Hindi mo kaya iligtas yan. Sabi niya, kaya Kanyang iligtas. Saan Kanya ka nagtiwala ngayon? Amen? And then again, sa ibang bagay naman, sabi ni Ernestine, ako, napakahirap niyo, kakayanin mo ba yan? Mabuti na lang, may mga tip na binigay sa akin. Sabi ko, kaya mo yun, pastor ka na, nagtatrabaho ka pa? Kaya ba yun? Patay ka dyan. Nagtanong ako doon sa isa. So, paano ginagawa yun? Sabi niya, kung ano yung mga gawa ko, yun na yun. Iba, baliktad naman. Ano, wala kang trabaho? Paano ka na pastor? Mahirap din yun. Mahirap naman yung kita. Pag nagtatrabaho ka, may kita, pagod ka naman. So, pareho lang eh. So, kaya ako, tiwala ako hindi lang sa Diyos, sa method ng Diyos. Nakita ko yun. Sabi niya, pastor, dapat may asawa, may anak. Siyempre, may trabaho. O yun. Kung anong makakayanan ko, ayun na yun. So, minsan, nakakulangan din ang sarili ko. Paano yan? Anong gagawin ko dito? Hindi mo kayang kulitin lang eh. Umatin ka na, umatin ka lagi. Umatin ka lagi. Hindi mo ba? Lalo ka ma-deadline doon. Pero yan, panalangin yan. Panalangin turo. Okay? Kaya pansinin nyo ako, hindi, inahayaan ko na minsan kayong yung mag-alalay. Kasi ito na yung ginagawa ko eh. Kung magkulang pa ako dito, talagang wala na ako siguro kwenta. Diba? Ito na yung aking role. Dalhin nyo dito yan. Tiwala tayo pareho sa Diyos. Gagawin ko yung aking magagawa. Ganon din kayo. Sana. Yun ang trust. Okay, ano pa? Okay na po yun, no? So, ano naman yung mercy? Kanina nakita na yung definition. Pero tingnan lang sa Bible. Ano yung examples ng mercy na biblical examples? Makita natin ang sabi niya sa Psalms 103. Sabi po dyan, 17 na sabi po dyan ay, but the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear Him. Okay, hindi sa lahat Again, alam natin reprobate eh. So may mga taong wala ng pag-asa. O hindi naawa ang Diyos doon, naawa nung una. Kaso pag nasobrahan, okay, alam niyo na yung Romans 1, di ba? Yung mga bakla daw, hindi basta-basta naging bakla yun. Tinanggihan nila yung Diyos, tinanggihan nila yung katotohanan, ginawa silang lalaki, sabi nila babae, nasira na ulo nun. Ganun din yung kabaligtaran. Babae ako. Babae kang ginawa ng Diyos, sasabihin mo, hindi, lalaki ako eh. Saan mo nakakuha yun? Naloko ka na. Kaya pag gano'n, wala nang pag-asa po yun. Amen? Amen. Yun yung exemption. Pero, paano yung mga anak ng Diyos na loko-loko din? Pero anak ng Diyos. Talagang nagloko. Sinungaling. Umalis na sa church. Ako na dyan. Tapos talagang ginawa pa yung ayaw ng Diyos. Alam niya na ayaw ng Diyos yung ginawa niya. Nag-asawa ng unsaved, tamad-tamad, nakimagamundo. May pag-asa pa ba yung taong yun? Anak ng Diyos eh. Pero mahirap na, di ba? Ang hirap kasi matigas pa ulo niya, mayabang pa yan. Pero pag anak ng Diyos siya, may pag-asa. Kaya sinabi yung mercy ng Diyos naman, hanggat, everlasting nga eh. So hanggat may buhay kayo, pag-asa ka pa, pwede kang bumalik sa Diyos. Pagpalain ka niya. At pwede kang baliktarin yan eh. Pero, sabi dyan, doon sa mga may takot sa Kanya. Hindi pwedeng wala kang takot.
wala kang pakialam sa Diyos, tapos, hindi naman naawa ang Diyos sa akin, wala kang takot eh. Ano yun? Ano gusto mo? Ang Diyos matakot sa'yo. Baliktad na utak mo. Sana natindihan natin yun. Ang awa ng Diyos, ano yan? Hindi pwede sabihin, hindi na ako kayang tulungan ng Diyos. Hindi ganun. Kaya kanyang awa kahit ano man yan. Yung everlasting to everlasting. And then itong 108, parang ganun din. Boundless naman, no? Pag sinabing, ito, for thy mercy is great above the heavens and thy truth reaches unto the clouds. Gaano kalayo yung clouds? Ha? Lalo kung bata ka o dati kasi ngayon, may mention na lahat eh. Mas malayo yung moon, no? Basta malayo pa rin yung clouds. Yung sinasabi lang dito, yung mercy ng Diyos, kaya kang abutin kahit nasaan ka. Okay, pumunta ka ng parang si Jonah, di ba? Pinapunta siya dito sa Nineveh, pumunta siya tayo, magkabaliktaran yun eh. Naabot pa rin siya doon. Ganon din tayo, pag lumayo tayo, wag yun na subukan. Amen? Mga situation na naman, nag-addict, kinalimutan ng Diyos, nag-asawa ng unbeliever. Kaya ka pa rin abutin ng Diyos. Okay, wag mo nang gagawin, ha? Pero still, kailangan sabihin ito, hindi para mag-compromise kayo, ha? Sinasabi na dahil totoo. And then, dami pa nito. Lamentations. Alam nyo ba yung lamentation? Ito po yung talagang pinarusahan na yung Israel. Natupad na yung pangako sa kanila na negative. Hindi kayo nagtinog, ganito mangyari sa inyo. Ubus kayo, patay kayo, maghihirap kayo. Nangyari na yun. Yung panahon nito. Tapos na kay Jeremiah, Ezekiel. Pero ano sabi ng Diyos? Pwede mong isipin na wala na kayong pag-asa eh. Yung natatake din sa Isaiah, di ba? Yung hubot-hubad na sila, yung mga babae. Dati ang kikay-kikay, ngayon kalbo. Kasi wala nang shampoo, wala na rin makain, ang daming sunog, nasunog yung buhok, di mo alam kung nasan yung buhok. Kasi talagang kawawa sila, pero ibig sabihin wala namang pag-asa yun. May mga sakit po na hindi na gumagaling, di ba? Sino ba yung kausap ko ng gano'n? Anyway. Pero pag ang Diyos nagpagaling sa'yo, gagaling ka. Sabi dito sa 22, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Okay? Because His compassions fail not. Ayan yung kanta. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Yung pala yung context nun. Yung ibig sabihin, great is thy faithfulness. Buhay pa ako. Tama rin naman yun. Pero dito, malala. Kahit pinakamalalang kalagayan ka na, salamat sa Diyos, hindi ka pa rin namatay at walang pag-asa kasi ang kanyang mercy ay at yung compassion niya, pag-ibig niya, nare-renew. Parang nanay mo, galit na yun. Mamaya, tuwan-tuwa na naman sa'yo. Salamat sa Diyos, amen? Ano ba? Okay, mamaya tayo doon sa ating text. Ano to? Joel. Ayan, tama, Joel. Kilala si Joel? Ito, meron akong preaching. Ito yung text. Joel 2:13. Kayo magbasa. Ready, go. And bend your heart and not your garments, and turn unto the Lord your God, for He is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth of iniquity. Ganda ng Joel. End times yan eh. Pero may application sa, sa panahon ngayon o sa kanilang dati. Pero naalala nyo, Rend? Yan tayo preaching na gano'n eh. Rend your... Anong title nun? Yung kay Hulk Hogan. Hindi. Kalimutan ko na. Hindi pa yun.
Basta yun. Sinabing rent, punitin. Ganyan. Sa Bible, paulit-ulit po yan eh. Nalala kay Hezekiah din, dumating sa kanya, nasakupin tayo, pinunit. Ibig sabihin nun, ayun yung sign ng kanilang grief. Patay tayo dito, hindi lang patay. Mabuti kung ikaw hari, ikaw lang mamatay. Buong nation mo. So kaya yun yung parang expression nila ng pagkapighatian. Either may namatayan ka, ganun gagawin nila. Si Job, ganun din. Pero sabi ni Joel, kaya ito yung text ko ng preaching eh. Minsan yung mga Kristiyano, lalo yung mga Pentecostal, napaka-madadrama naman. Ano naman yan? Tapos, where the Lord? Ganun pa eh. Pangit ko, no? Sinadya ko yun kasi huwag yung gagawin yun. Kaya sabi ni Joel, huwag, yung damit mo ganyan lang, pero yung puso mo, ang punitin mo. Sabihin talagang, yun ang dapat punitin eh, yung puso natin matigas. At bakit pag ngayon ang ginawa mo, yun nga, kaya yung Pentecost, hindi kinakawa ng Diyos, hindi nga sila mamulat sa kamalian nila eh. Kasi puro drama eh. Tayo mga Baptist, pag-uwi mo, ano yung mali mo? Sinabi, mali pala yun. Pagsisiyan mo yung mali mo. Wala rin naman, di naman maawa ang Diyos eh. Kaya nga sinasabi natin, maawa siya, for He is gracious and merciful. Pero, pakita mo rin yung repentance mo. Amen? Kunwari, meron ditong, alam mo na, kung may ginawang mali. Kunwari, si Unggoy. Tawag natin, Unggoy, tawag natin doon eh. Yung tsura pa lang, ayoko na makita eh. Tapos sa atin na ulit ako. Ching! Bigla na sumulpot. Kamusta kayo dyan? Tuwa ba kayo doon? Ganon-ganon lang. Kahit sino. Ngayon, hindi mo kailangan lumuhod dito. Pero, pag depende sa ginawa mong mali, di ba? Ginawa mo lang mali naman, tamad-tamad ka lang naman. Ay, wala kang in-offend. Sarili mo lang. Tsaka medyo na-discourage kami sa'yo kasi tamad mo, ganyan. Pero ngayon, umattend ka na, maaga ka pa. Makapatawad ka pag ganun. Amen? Ang Diyos mismo, sabi dyan, magre-repent. Okay? Kaya yung repent po, hindi po repent of sins yan, ha? Ibig sabihin ng repent, ito yung galit siya dati sa'yo. Ginawa mo yung dapat mong gawin, yung galit na yun, wala yun. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya, and then yun, read your heart dito sa text na to, ang ganda eh. Amen? Kasi kahit ako, ayoko ng drama eh. Ngayon, itong mga anak ko, minsan madrama eh. Galit ka pa lang, alam niyang galit ka, mag-sorry na agad. Hindi, papaluin kita eh. Sorry na agad. Magaling din, di ba? Pero minsan, sorry, parang sa bibig lang. Kaya minsan, gusto ko rin na talagang magsisi. Makita ko yun. Amen? Ganun din tayo sa Diyos dahil hindi mo naloko ang Diyos. Okay, so ano pa? Last two. Mga example lang po ito ng mercy ng Diyos na nakita natin. Ano yung kanina? Everlasting. Hindi yung boundless. Pareho lang yun. Ito naman, prolongs life. Okay, kasi nga, hindi nawawala yung kanyang mercy. And then, itong kay Joel, encourages penitence. Ibig sabihin, dahil siya ay merciful nga, at alam mo yun, makinig. Makinig lang kayo, focus. Dahil alam mong naawa siya, pwede ka magtiwala sa Kanya. Kasi pag alam mo na, hindi na makikinig yan eh. Hindi, wag na lang, ganyan, patigasan yan eh. Pero salamat sa Diyos, alam natin makikinig siya. Pero again hindi yung parang wala nangyari. Dapat ikaw yung mag-sorry. Amen? Last, second to the last. Nabanggit na to sa definition kanina eh. Ano yung sabihin ng mercy? Madalas yan sa mga nagkasala. Yan. Kaya sabi dito, who is a God like unto thee that pardon iniquity? Yung po yun. So alam natin lahat tayo nagkasala, pero nakakalapit tayo sa Diyos pag anak ka ng Diyos. Kasi anak ako ng Diyos eh, hindi naman ako lulumpuhin ng tatay ko, di ba? Maring paluin ka, masakit ng konti yan sa puwet, di ba? Pero pagkatapos na, wala na yung kay tatay. Amen? Amen.
and pass it by the transgression of the remnant of Israel. Ibig sabihin, pinapalagpas niya na. He retaineth not his anger forever because he is delighted in his mercy. Mas gusto nga niya yung maawa eh. Ayaw naman niya magpati, paulit-ulit po yung sa Isaiah din. Ayaw naman niya forever siyang galit. Hindi, ako yung anak ko, galit ako ngayon, mapakita ko si mali yung ginawa niya. Pero pag umami na, nagbago na, nag-ayos na, sa palagay mo, gusto ko pa rin. Hindi, gusto ko lang talaga to eh. Gusto ko lagi grumpy. Hindi. Ganon din ang Diyos. Ayaw niya nang gusto niya yung awa. Pag nakita yung awa niya sa'yo, mahal ka niya. Tapos yun. So, kaya dapat magtiwala tayo sa Kanya. Last. Ayun nga, ito. Makakadali tayo dito sa kaligtasan. Titus 3:5. Bisado niyo yan. Not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us. So, alam natin, niligtas tayo. Pero again, kung alam niyo yung gospel, hindi lang basta-basta yun. Paano ka naligtas? Pinatawad ako ng Diyos. Bakit? Ewan ko. Kaya pa soul winning, emphasize natin yan. Kung hindi namatay si Jesus para sa iyo, hindi ka rin maliligtas. Anong kinalaman ng kamatayan niya? Ibig sabihin, mahal siya ng Diyos. Anak ko yun, bakit siya yung magsasakripisyo sa akin? Doon pinakita yung mercy niya. Ay, aawa siya sa iyo pag pupunta ka sa impyerno. Nakita niyo yun? Yun ang mercy. Lahat tayo impyerno dapat, pag soul winning, dapat emphasize niyo yan. Hindi pwedeng hindi. Lahat tayo impyerno, hindi baka matakot siya eh. Okay yun. Talagang dapat matakot siya. Yun naman ang totoo. Impyerno dapat lahat siya. Walang pakialam to. Impyerno pa rin. Religious naman, kaso hindi tama. Impyerno pa rin yun. Mukhang mabait naman. Impyerno pa rin yun. Pag hindi ligtas yan. So kaya dapat may emphasize natin na si Jesus namatay para sa'yo. Ganon ang awa ng Diyos sa'yo. Na kailangan siya pa yung mag-sacrifice para sa'yo. Ganon yung awa ng Panginoon sa atin. Sorry, nakuha natin yan. So, punta tayo ngayon sa ating text. Psalms 13. Title natin ay But I have trusted in Thy mercy. Hindi lang I trusted na mabait ka, tama rin yun, pero especially na tayong alam natin nagkasala tayo at kailangan natin ng awa niya, dapat alam natin na maawain siya, magtiwala tayo na maawain siya at ililigtas siya tayo, okay? So anyway, dito sa first verses, sabi dyan, How long will thou forget me, O Lord? So ang feeling niya, kinalimutan na siya. At nagtatanong siya, hanggang kailan? Hanggang kailan? Parang di na ako naalala ng Diyos. I-reflect niyo na lahat ng problema niyo. Ano yung dinadaing niyo sa Diyos? Sa buhay niyo? Ang tagal naman akong fill in the blanks. Ang tagal ko namang pagpalain. Ang tagal naman ng sakit na ito, hindi nawawala. Ang tagal naman ng problema ko sa anak ko, hindi pa rin nagmamature. Sa asawa ko, hindi pa nagbabalik. Ano naman yan? Loko-loko pa rin. Ang tagal naman. Parang nakalimutan na ako ng Diyos. Hanggang kailan pa? Nakita niyo yung problema niya? Ang laki. So, hindi in-specify. Pero, yun nga, kung ano yung problema natin na parang nakalimutan na tayo ng Diyos. How long shall I take counsel in my soul? Having sorrow in my heart daily. Kung may duda kayong matindi yung dinadala niya, yan na, sinasabi niya na. How long shall mine enemy be exalted over me? So, in addition sa personal problem niya, minsan kasi may kalaban tayo eh. Hindi lang yan na kalaban sa school, yung kalaban sa... Minsan may kalaban tayo na... Lalo ako, pastor kasi tayo eh. Ako. So, alam ko, for a fact, lahat ng nagpapalayo sa inyo sa Diyos, ng mga false religion, kalabang ko yun. Paano ko lalabanan yun? Pag nakikita ko, namamayagpag na naman yung Iglesia ni Manalo, may programa sila, di ba? Naku, mahihirapan na naman ako nito. Anong sasabihin ko sa mga tao? Di ba? Tapos may maling turo naman dito, may magaya-gaya dito, nasablay din. Kasi sabi, Lord, hanggang kailan to?
Sa palagay nyo, dito sa Pilipinas, hanggang kailan mawawala yung Katoliko tsaka Iglesia ni Manalo, Iglesia. So, padadagdagan pa nga yan eh. Kaya hindi ang sagot dito, hindi niya aalisin lagi yung ating problema. Okay, tuloy natin. Kaya sabi dito, nakikiusap siya, consider and hear me, O Lord my God, lighten my eyes, lest I sleep the sleep of death. So medyo malala nga, no? Kasi sabi niya dito, minsan, Lord, yung dapat kong makita, pakita mo na sa akin. Kasi yung problema ko, ikamamatay ko na eh. Meron ba kayong ganon? Huwag kayong maarte masyado ha. Pero meron talagang ganon na problema na paano ikamamatay mo na. Sabi niya, lest my enemies say, I have prevailed against him, and those that trouble may rejoice. So nakita niyo kanina, isa lang. Ngayon, marami pala siyang kalaban. Minsan kalaban mo, sarili mo. Minsan, mahal mo sa buhay. Kanina may nag-share, gano'n. Kasi ito yung problema ko, yung aking ganyan eh. Totoo po yun. Pero bigay din ng Diyos eh, yan. Yung problema, pwede mong i-sort out. Pwede mong solusyonan. Pero yes, minsan parang problema. Talagang problema. Biruin mo, ina-encourage mo sarili mo, i-discourage ka ng ibang tao. Asawa mo, anak mo. Huwag ka na mag-church dyan. Diba? Magbabasa ka ng Bible, maglaro na lang tayo. Ito basahin mo, manga, comics, Marvel. So, kalaban natin yun. And those that trouble me, rejoice when I am moved. Ang tinding kalaban ito, nung ikaw yung napahamak pa, tinawanan ka pa. Di ba, ang hirap nung ganon? Madalas nga, pag ganon, pag mahina-hina yung puso, pag tinawanan ka, ay, mali ata ako eh. Madalas sa mga usapan, sa mga forum, sa ganyan yan eh. At tawanan ka, pag mahina-hina ka, ay mali ako, tinawanan ako eh. Minsan, kunwari lang naman yun. Paano kung nagkamali ka talaga? Kristiyano ka. Kunwari, si Tisha ulit. Si Tisha, si Jana naman. Kunwari, si Jana, palda-palda ka dyan, magtapat ka sa church. Ano nangyari sa'yo? Ganyan ka pa eh. Doon sa, talang nagkataon na bagsak ka, kunwari. Natutuwa pa, nagpa-party-party pa. Di ba ganyan nga ginawa ni Herod tsaka sino yung kalaban niya, naging kaibigan niya? Si Herod tsaka kalimutan ko tuloy. Si Agrippa, di ba? Ito yung kalaban natin, oh. Kristo daw siya, pinahataw na. Nag-party pa. So, sino yung ganun dito? Ano yung problema natin matindi? Parang wala nga eh. Meron naman. Mga kamag-atin, gusto natin siya di ba? Kahit kapitbahay natin. Ako, naghihintay po yan kung kailan ka babagsak. Office mate, mo naman yan. Ito na yung ating Ang daming problema, ang daming pagsubok, ang daming kalaban. Anong gagawin natin? Give up na? Ilang taon na tayo dito, ganito na tayo, inaasar pa tayo. Uwi na tayo. Tigil na natin to. Yung ba gano'n, maraming gano'n. Ito, tinanggal na nila yung sign nila doon. Nakita ko lang. Okay, matagal na pala service yan, tsaka multo naman yan. Gano'n po yan, may property ha, pero wala. Suko, kasi hindi madali. Tayo, ano gagawin natin? Sa buhay, ito yun yung mga tatay minsan. Bakit iniiwanan ang pamilya? Tanungin nyo. Kasi, kuba-kuba nga ako sa trabaho, tapos di man lang ako galangin ng asawa ko, yung anak ko, loko-loko pa. Iba niya, iwanan ko kaya to. Wala, nag-give up na dun. Kasi talaga naman mahirap. Kasi mali ka rin diskarte, di ba? Kilala ba yung ganyan? Nakakilala kami ganyan. May kinakwento sa akin siya yung kapitbahay nila doon. Nasaan yung, wala silang tayo. Ba't nasa tatay nila? Ayun, nag-ikot-ikot na lang sa Amerika. Nakapunta na Amerika. Wala, hindi na babalik yun talaga. Ang tindi ng problema. Anong gagawin natin? Ano ang problema nyo? Exam ko, pastor. Nahihina pa yan. Mag-review ka lang dyan. Huwag yung problema, sakit. Yan, matindi. Si pastor, pwede na mag-resign siguro yun eh. Pag ayaw dyan na mabigatan. Diba? Kasi mayroon naman silang business. Yan nga, patuloy.
Minsan, ang sarap mag-quit na lang eh. Para maputol na lahat ng pagsubok. Pero, hindi rin, tama. So ngayon, kung gusto mo patuloy, ano gagawin mo? Yan. So, alam mo, mga kasalanan naman. Yan, kasalanan for example yun. Napahiya kang matindi. Kasi mali talaga, ganyan. Ayoko na. Ganun ba tamang gawin o mas lalo ka mapapahamak ganun? Diba? Uminto ka sa church, yun ang makakatulong sa'yo. Uminto ka, saan ka mapupunta ngayon? Mawalan ka na support group. Hindi mo na maalala yung dapat mong gawin. Titigas pa yung puso mo. At syempre, sino nga hanapin mo mga kaibigan pag nag-rebelde ka sa Diyos? At syempre, mga rebelde din. Lalo ka mapahamak ngayon. So, magtiwala ka na lang sa Diyos. Kaya sabi niya, but I have trusted in thy mercy. My heart shall rejoice in thy salvation. Naaalala niya, ligtas pala siya. Naalala niya, kaya pala siyang iligtas ng Diyos kahit anumang problema yun o kasalanan mo yun. Kaya ka namang iligtas ng Diyos dyan eh. Maaway naman siya eh. Ano gagawin mo? Magtiwala ka sa Kanya. At especially sa relationship, iba nahihirapan sa relationship eh. Iba, hindi man naghihiwalay, pero sa puso, hiwalay na. May mga ganun eh. Sa totoo lang, ako kaya hindi nagpapansinan. Parang kahapon, sorry. Yung solve ko kahapon, sana hindi sila nakikinig. Pero, hindi na siya ako, tumanggap na yung babae. Sabi niya, asawa mo ba yun? Oh, share lang din natin. Ah? Wala, bingi na yan. Sa halip na, ba't ganun? Wala na eh, hiwalay na yun sa magkasama na lang sa legally o kaya pa sa mga bata, napaka-pangit nun. Now, may pag-asa pa ba yun? Yan ang sasabi natin eh. Lagi may pag-asa yan. Ay, nagkasira kami ni kapatid dito kasi sinabihan ko siya. May pag-asa pa yan, amen? Nalugi ako sa business. May kwento po yung mga pagmagaling daw sa business. Kahit malugi ngayon yan, inabukasan. Kasi alam nyo na yung business eh. Bangon ulit, amen? Ganun sa trabaho, natanggal ka dito. Bakit ka natanggal? Malamang may ginawa kang mali o napaginitan ka lang. May skills ka pa rin. Apply ulit. Ganun lang. Bumagsak ka ng grade 3. May grade 3 ulit. Buti nga ngayon, libre ang matrikula sa public. Kaya sabi dyan, ito na, I will sing unto the Lord because He dealt bountifully. Nakita niyo yung opposite or yung tawag dyan? Contrast. Kanina, nagmamakahawa na eh. Iyak na siya eh. Ngayon, magtitiwala ako kasi pag binabountiful, parang mayaman, ang dami palang blessing. Ano ba talaga? Alam niyo, nabanggit kanina, mindset lang yan eh. Alalahanin mo. Iba sa atin na, ang hirap ng kulit naman ng anak ko. Baliw ako, ganyan ka ba? Makakabaliw, nakakatuyo ng dugo. Imagine mo wala kang anak. So, okay na yan. Itatawid ka rin, di ba? Itatawid ka rin. Nakakatawid ka rin. Yun, naalala niya pala yung blessing niya. Ang dami ko palang blessing eh. Amen. Kaysa naman wala akong anak. Pag yung anak ko, tsagain ko yan, makita yung mahal ko sila, turuan ko ng tama, ilapit ko sa Diyos, magtiwala din sila sa Diyos. O di ba? Blessing yan, upon blessing. Mahal ka niya, nanghina ka na, matanda ka na, andyan yung anak mo na pinagtsagaan mo. Alalayan ko pa niyan. Kahit mga unbeliever, ganyan pa nga, lalo tayo dapat. Amen. Dapat tiwala lang, hindi ko may spelling yung anak ko eh. Mag-aaral ka. Yung, kaya ngayon, kakanta na siya. Nakita niyo yung progression. Kanina, iyak. Ngayon, kanta. Kasi naalala niya, ang dami ko palang blessing. Kaya pwede ba kumanta na kayo? Huwag na kayong papapilit. Iba sa song leader, kailangan niyo pang pilitin.
Pag naalala nyo ang blessing ng Panginoon, kahit anong mangyari, langit ka naman. Amen. Yung pagsubok, matututo ka naman dyan. Nasugatan ka man, gagaling ka rin. Amen. Amen? Magaling ka na yung magaling na ba? Isa ulit. Gagaling yan eh. Huwag na ko ulitin. Diba? Pero, ganun din yan. Pag nagkamali ka talaga, o ano? Forever ba yun? O pwede mong baguhin yung pagkakamali mo? Amen. Ayun, yun doon na tayo. Kaya ngayon mag-rejoice ka lalo eh. Salamat sa awa ng Diyos. Hindi pa naman tapos pa lang yan. Hindi pa end of the world. At kahit nga end of the world eh, mga Kristiyano, anak ng Diyos, langit eh. Mas exciting pa nga. Amen? Huwag nyo panalangin ng end of the world ngayon. Pero, mag-soul winning lang tayo. Pero darating yung end of the world, end of your life. Salamat ang Panginoon ay mapagkakatiwalaan at maawain. Amen? So ako parang wala nang pag-asa buhay eh. Maaway ng Diyos. Amen? Maligtas ka muna. Sinong wala nang pag-asa dito? Mga bata. Yung mga bata pa. Yan ang mga ganito sa bata. Ano yan eh? Positive ang outlook niya kahit anong mangyari. Amen. Huwag lang maigi spoiled. Mas nakakatakot yung mga spoiled eh. Konting ano lang. Yung anak ng pastor, gano'n eh, sabi. Hindi ako pinagbabakasyon. So, bears lang ako pinagbakasyon. Dito pa. Inareklamo niya kaya siya nagdebelde. Eh, yung tatay niya magaling, na-record pala. Anong hindi? Ito yung bakasyon namin, ito yung bakasyon natin, ito yung picture natin. Ang hirap ng mga spoiled eh. Okay? Kayo, spoiled ba kayo? Minsan na-spoiled tayo sa totoo lang eh. Kaya minsan hindi na tayo makapag-adjust ngayon. Pwede kayo kung may biyaya talaga ng Diyos, blessing, ito mga anak ko, lang namang paglakarin ko yan, pwede naman. Siyempre, ang Diyos bibigay sa iyo kung meron. Pero, gusto nyong masubok din, makakita yung awa ng Diyos, minsan, ano kayo, i-upgrade nyo yung paglilingkod nyo. Diyan nyo makikita yun. May hirapan na kayo. Kung pag-umpisa na kayo may hirapan, kasi nga, ito lang yung na-expect sa inyo, gusto nyo pang maglikod ng gusto, diyan nyo ma-experience yung persecution, pero may awa ang Diyos. Pwede tayo magtiwala at dapat tayo magtiwala sa Kanya. Amen. Amen? Kasi minsan yan talagang problema sa atin eh. Hindi ko maintindihan yung awa na yan, pastor eh, kasi wala kang ginagawa eh. Either mayaman ka, wala kang ginagawa, hindi ako makarelate, pastor eh, yan. Negative din sa iyo yan. Subukang maglingkod, yung mahirapan, magutom, mawalan, makulangan dahil sa paglilingkod. Doon ka makaka-relate dito. Amen? Amen? Yeah. Nakikinig po ba kayo? Baka naman ako hindi na kayo engage. Ang natututo po yung na-engage. Ibig sabihin, nakatutok, nag-iisip. Okay, mamaya pag-uwi nyo, ano mo isabihin nun? Yan. At parang paghahanda na dito sa iba na, again, iba sa atin masusubok din eh. Amen? Kunwari, wag naman, si Julia, kunwari, lumaki na, nagkasala din, nagkasala lang yung ate niya, ginaya pa. Nako, patay, hindi na tatanggapin. Nakikita ko na yung tatay ko na hindi na ako tatanggapin. Sige, huwag yun ang gawin ha. Pero still, kung sakali, ang Diyos maawain. Amen? Itama mo lang. Hindi dapat mong itama. Doon may consequence yan. Pero, may awa ang Diyos. Amen? Pwede tayo magtiwala sa Kanya. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. I pray. Nakuha namin, Panginoon, ng mensahe ngayong umaga. Nakita namin doon, Panginoon, yung awa, Panginoon. Even sa mga problema na para bang hindi na namin maintindihan ang gagawin namin, lalo pag talagang kasalanan, Panginoon, na kami na mismo yung nag-uhusga sa aming sarili na wala namin pag-asa, Panginoon. I pray, hindi kami umabot doon. Umabot man kami doon, maalala namin bigla na mawin kayo. Magtiwala kami sa inyo, Panginoon, sa lahat ng bagay na aming pinagdadaanan. At ganun din po yung mga naglilingkod sa iyo, of course, mas nakakaranas kami, Panginoon, ng mas maraming pagsubok. Awaan nyo din kami, Panginoon.
Nagtiwala kami sa inyong mercy. At palaan niyo ang bawat isa, Panginoon. Especially yung mga dumadaan, Panginoon, sa pagsubok ni Panginoon. Yun lang po, Lord. Again, maraming salamat sa inyong blessing na. Kung di pa kami dumadaan doon, Panginoon, at least paghandaan namin sakaling dumaan kami sa ganong kalagayan, Panginoon. So, yun lang po, Lord. Kaya malo natin. In Jesus' name we pray. Amen.